Hello everyone. Paano ba natin malalaman na na-scam na tayo ng isang doktor? Yung tipong pinapaikot na tayo at talagang literal na pineperahan lang tayo. Tandaan mo mabuti, malalaman mo kung concern ba talaga ang isang doktor sa kalusugan mo o mas concern lang siya sa ibabayad mo. Alam mo, sa panahon ngayon, ah marami pong mga doktor na mas nagpapakadalubhasa sa vlogging compare sa pag-iisip kung paano magbibigay ng quality information para ma-prolong ang buhay, ma-reverse anumang sakit, at hindi na bumalik sa matinding suffering. Kaya ang nangyayari ay safety lang talagang mga advice ng napakaraming mga doktor at tila sinasamba na lang ng mga tao na akala ay okay, okay, sige, sundin na lang ng sundin. Yes, doc. Yes, doc. Yes, doc. Yes, doc. Yes, puro ganun-ganun na lang. Simple lang. Karamihan po ng mga nagpapa-coach sa akin, sabihin nila, Pastor, sawang-sawa na po ako sa mga dalubhasang doktor. Ang dami naman sa comment section. Imagine mo naman. I-compare mo yung page ko sa page ng mga million followers. Kitang-kita mo, there's a big difference. Ako, kokonti lang ang followers ko, but there's a number of people na pinopost ko na natulungan at gumaling talaga sa way of eating na meron po ako. At even doctor, si Dr. Alvin na nakabase sa Canada, imagine mo, talagang sinasuggest siya talaga yun at hindi siya close-minded. Even though maraming mga doktor na open na rin, pero in a short period of time lang, hindi talaga nila ini-encourage na in the long term na ituloy-tuloy talaga yung ganitong klaseng way of eating na meron kami, yung meat-based diet. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, malalaman mo na yung doktor mo talaga ay ang concern talaga ay ang pera mo, hindi ang kalusugan mo. Simple lang. Kapag ipinasok na, babalikan lang uli natin, ang moderation and balanced diet. Bakit? Isipin mo naman, kapag tumaas sa cholesterol mo, reseta ka ng gamot. Kapag tumaas na yung blood sugar mo, may mga gamot na. Pag tumaas na yung blood pressure mo, may gamot na. At simple lang sasabihin, lifetime na. Instead of lifestyle change, yung diet na meron ka, choice of food, sasabihin sa'yo, itatatak na sa utak mo na habang buhay na this is a lifetime. Wala na to. Habang buhay na to. So ikaw naman, Dok, sobrang stress na. Kaya napakadami ko pong mga natulungan na more than a decade na may maintenance na sila na mismo yung nagsabi sa sarili nila, ready na ako na itigil itong maintenance na to. Sila na mismo yun never ako nagsasuggest na itigil nyo po yan. Nung nakita na po nila na nagkaroon na ng malaking pagbabago sa kanila, malaki na yung naging changes sa kanilang kalusugan nung pinalitan. Kaya sabi ko, halimbawa, kung si Kelvin ay tamad, walang physical mobility, kung ano mga kinakain, kung si Kelvin pa rin ay nagpalit lang ng diet, pero still, wala pa rin disiplina, walang mababago. Pinalitan mo lang yung diet mo, but still, ganun pa rin yung lifestyle mo. Puyat ka palagi, unhealthy yung kinakain mo, pero sinasabay mo, hindi ba pwede? Hindi ba pwedeng kumakain ka ng karne at the same time, kinakain mo pa din yung mga pagkain na alam mo naman na makakasama pa rin sa'yo. Pero syempre, hindi naman paniniwalaan yan na napakaraming tao. Still, mag-focus pa rin sila sa balanced diet and moderation. Pero sabi ko nga, babalikan lang natin. Malalaman mo lang na na-scam ka na pera lang talagang habol sa'yo, kahit marami pa silang pera, still talagang ihigupin talaga yung pera na meron tayo, na balik tayo sa mga
ospital at doktor na anong mangyayari, kainin mo lang kung anong gusto mo, basta in moderation, balanced diet, anong silbi ng gamot mo, inumin mo ang gamot mo, and enjoy your life. Kaya nga yung kakilala ko, na ang tindi na ng sakit, sabi niya sa mga anak niya, "Anak, matanda na ako, i-enjoy ko na lang ang buhay ko. Basta may gamot naman ako, napapahaba naman ang buhay ko. Huwag niyo na akong pigilan sa pagkain na gusto ko. Total yan din naman ang sabi ng aking doktor." Yan, sabi nung nanay nung kaibigan ko. Oh, yun na talaga ang nangyari. Yun na yung tumatak sa kanyang isip. Enjoy. Enjoy your life. Di ba? Mamamatay din naman. Di ba? Hayaan mo na na-enjoy ko ano yung pagkain na magpapasaya sa kanya. Diba? So, kayo na po yung mag-decide. Na-scam ka ba? Pineperahan ka ba? O yung doktor mo mas concerned na gumaling ka and sooner or later, you'll become fit and healthy. Think about it. God bless everyone.